Alam nyo ba na sa bawat taon, mas maraming kumpanya, schools at government offices na naglalagay ng pride flag sa kanilang logo kesa sa magbigay ng sahod na makakatulong sa inflation? At ngayong June, lahat sila sabay-sabay parang nag-alarm clock na nag-ring ng isang beses lang sa isang taon, ginawa nga nila iyon. Pero hindi yan ang pinaka-interesting part ng kwento. Ang pinaka-interesting dito ay may isang salita na ginagamit ang LGBTQ+ movement na kasalanan pala ayon sa pinakamatandang moral philosophy ng kanluran at ng simbahan, at ang salitang yon ay nasa pangalan pa mismo ng kilusan. Kaya sit down, pag-uusapan natin ngayon ang pride. Ngayong June, ginugunita raw ang pinaka-marginalized members ng ating lipunan. Yung mga nasa laylayan, walang pumapansin, sabi nila, except for the whole month of June and the whole year round, syempre. At maaari kang mabash ng maraming leftist o masampahan ng discrimination case kung i-post mo ang kanilang agenda. Sabi nila, sila ang pinaka-discriminated na grupo sa buong mundo. Pero wait, kung talagang oppressed ka, kung talagang minamock, kinocomplicate ang buhay mo araw-araw dahil sa iyong identity, bakit parang may recruitment drive? Bakit lumalaki ang grupo? Recent research shows na 1 out of 5 Gen Z na in the US now identify as LGBTQ+. Isa sa 5 tao. Isipin niyo yun, kung nabubuhay ka sa Germany nung panahon ng Holocaust at ikaw ay Aryan, magpapakilala ka bang Hudyo? Dahil cool ma-oppress? Anong logic dito? And right now, alam nyo ba kung anong bansa ang may pinakamaraming percentage ng nag-identify as LGBTQ+? I will let you guess. Pero habang hinuhula nyo, kung hindi pa kayo subscribe sa channel na ito, now is the chance. Marami pa tayong commentaries na ibibigay na hindi nyo maririnig sa mga mainstream sources. Okay, sirat na ba kayo kung anong bansa ang may pinakamaraming nag-identify na LGBTQ+? The Philippines, of course. Pangalawa lang ang US. Ngayon, pag-usapan na natin ang sinabi ko sa intro. Ano ba talaga ang pride? Hindi yung kilusan, hindi yung sabon, ang salita mismo. Masama bang maging proud sa iyong anak na high honors? Masama bang maging proud na Filipino? Hindi naman. Pero pansinin mo, kapag proud tayo sa ating anak, proud tayo sa ibang tao, sa kanyang achievement. Kapag proud tayo maging Pilipino, proud tayo dahil may isang kapwa Pilipino na nakagawa ng kahanga-hangang bagay. At kahit proud ka sa sarili mong achievement, okay lang din dahil pinaghirapan mo yan. At kung Kristiyano ka, direkta mo itong isasalin sa Diyos. To God be the glory. Ito ang difference na isang Christian sa isang secular person. Na kahit sa peak ng kanyang proudest moments, si God pa rin ang tinuturo. Pero ano ngayon ang masama sa pride? Hindi ba kapag may kaaway ka at ayaw mong makipagbati, sinasabi sa iyo na, ang taas-taas naman ang pride mo. Negative ang word, hindi positive. Sabi ni C.S. Lewis sa Mere Christianity, there is one vice of which no man in the world is free, which everyone loathes when he sees it in someone else, and of which hardly any people, except Christians, ever imagine that they are guilty themselves. The vice I'm talking of is pride, or self-conceit. And the virtue opposite it in Christian morals is called humility. At ito pa, sabi ni Lewis, unchastity, anger, greed, drunkenness, and all that are mere flea bites in comparison. It was through pride that the devil became the devil. Pride leads to every other vice. It is the complete anti-God state of mind. Isipin niyo yun, hindi sinabi ni Lewis na ang lust ang pinakamatinding kasalanan, o ang greed, o ang wrath, pride. Bakit? Dahil ang pride, sa essence nito, ay competition. Sabi ni Lewis na ang pride ng isang tao ay nagtutunggali sa pride ng ibang tao. Kung gusto mong gumawa ng ingay sa isang party, nagagalit ka kapag may gumawa ng mas malakas na ingay kesa sa'yo. Kaya kung may isang tao na gumawa ng gender transition reveal sa school, kailangan i-affirm ng mga peers. Kaya nga nagagalit ang nag-gender transition kapag hindi mo ginamit ang pronouns nila. Hindi ito tungkol sa pagiging respectful. Ito ay tungkol sa power. Kapag sumunod ka sa kanilang preferred pronouns, kinukumpel nila ang iyong pananalita. Binabago nila ang iyong katotohanan para sa kanila.
Yan ang pride. Power over others. At yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Lewis na for power is what pride really enjoys. There is nothing that makes a man feel superior to others as being able to move them like toy soldiers. Ngayon, kung tatanungin mo ang isang tao na nagmamarcha sa Pride Parade, what are you proud about? Ano kaya ang sagot? Kung proud ka sa achievement ng ibang tao, kailangan may shared heritage kayo or shared bond. Kung proud ka sa tennis star natin na si Alex Ayala, ito ay dahil pareho kayong Pilipino at may na-achieve siya. Ang weird lang na ang bond ng LGBTQ+ movement ay over sexual orientation or gender identity. Imaginein mo ang reason na proud ka kay Manny Pacquiao ay hindi dahil Pinoy siya, but pareho kayong heterosexual. Ang weird, di ba? Kung ang reason naman ng nagmamarcha sa Pride March ay proud siya sa sarili niyang achievement, kailangan may nagawa kang pinaghirapan mo. Ang simpleng pag-amin sa iyong identity, sorry, hindi ito achievement. Kung babaero ka at linabas mo ang iyong totoong sarili at sinubuhay mo ang pag-objectify ng babae, walang kahanga-hanga doon. Mas kahanga-hanga pa nga yung kabaliktaran na sa kabila ng lahat ng ating kahinaan, pinili nating mag-self-control. Pero sige, baka proud ka lang talaga sa trait mo na may gender dysphoria ka. Which is weird pa rin. Kung may trait ako na malaki ang ilong ko, ang weird na maging proud ako sa isang description na ito sa aking mukha. Mas weird na nakahinge ang buong identity ko sa malaking ilong ko. Ang Pride Month, sa totoo lang, ay pagdiriwang lang ng iyong sarili. Nalinagyan lang ng label. At may tawag doon. Narcissism. Pero may isang mahalagang caveat lang akong gusto kong sabihin. Tuwing dinidiscuss ko ito, inihihiwalay ko ang taong talagang nagdurusa sa gender dysphoria at may same-sex attraction from LGBTQ+ activists. Hindi lahat ng same-sex attracted at may gender dysphoria ay activist. The same way na hindi lahat ng LGBTQ+ activist ay may same-sex attraction o gender dysphoria. Ang mga tao na may totoong hinaing at totoong challenge ay hindi natin kalaban. Ang kalaban natin dito ay ang ideology at ang mga nagtatambol nito. At kung lalaban tayo, mag-ingat tayo. Huwag tayong maging prideful din sa ating pakikipaglaban. Dahil kung mangyayari yon, tayo na mismo ang magiging problema. So, stick around sa channel na ito para sa marami pang counter-culture commentaries. And if you want to see more, just click the video right here.